Morning guys. Ayan. Day off ko dapat today pero pasok ako kahit ano. 5 hours lang kasi buffet kami sa Sunday. Ano pa lang, mag-aalas 6 ng umaga, medyo madilim pa. Mukhang mapapaaga ang fall. Usually pag summer, gantong oras maliwanag na eh. Wala, ayan. Pero grabe na ang busy ng kalsada. Dati gantong oras ilan lang ang sasakyan eh. Kaya ang sarap ng medyo malamig. Sarap pa sanang matulog. Ayun nakakain na kami ng hapunan. Nagluto ako ng chicken biryani. Ayan. Busog? Sarap daw eh. Sarap daw. Tapos, nag-dessert na sila after. Yan. Krispy Kreme yung dala ng friend namin. Ng ninang ni Jonas. Tadan! Yan na lang. Daming binili nun. 2 dozen eh. 1 week na rin nung last na nandito sila. Almost 1 week. Baka masira. Sayang. Sayang, no? Kesa matapot. Kesa daw masira, dear. Sayang. Ganun na nga. Para matanggal na rin siya sa fridge. Tagal na sa fridge eh. Ayan nakakain at lahat. Busog na. Merienda. Ayos na pala. Dessert. Happy Friday. Yan. Happy Friday kami. Kahit na may mga problema tayo. Kanina nga pala pumunta na yung Maple Roofing. Maple Roofing. Nag-check sila. Kami ng quotation. Para malaman namin kung magkano yung presyo. Para pagdating ng adjuster, meron kami. Marami kaming mga kasi ngayon lang kami naka-experience nung ganong problema, di ba? Yung sa bahay, sa sasakyan. So natin lang namin din yung tawag ng adjuster. Naghahanap kami ng mga makakahingi ng mga advice tsaka mga kung paano gawin to, paano to, lalo na yung sa sasakyan kasi malamang baka i-write off nila yan or what, pero yung truck hindi ko lang, pero yung kotse malamang ang dami siya kaso nga ewan ko, malaman pag tumawag yung insurance, so kailangan pag-usapang mabuti yan. May patas naman. Natapat na dito kaming 4 kumpleto, kumain ng dinner, kento-kentuan, nood. Ito, ang dalawa, maglalaro na sana. Sabi nga, may nag-comment nga ron eh. Mahihayin daw masyado yung dalawa. Sabi ko sa lang yun. Sa camera lang. Pag nilabasan nyo ng pagkain yan, mawala. Mawala na yung yan yan. Mukha lang mahihayin sa mga camera yan, pero tukno ka ng kulit ng dalawa na yan. Kunwari po, di natatawa sa Jeremy. Pigil. Natatawa na. Pinipigilan mo ito sabi nga namin, bakit hindi namin kayo i-picture do sa vlog na to, tsaka gawin nating makabuluhan para ma-share din natin yung simula ng paglipat namin dito sa Canada. Ma-share namin yung yung naging experience nila, lalo na nung mga bata sila doon sa small town hanggang sa lumipat kami rito sa Calgary. Ayan. Kaya ikaw, umpisa mo. Ikaw matanda lalo na nung nag-umpisa ka pala sa school. Bago ba kayo gusto? Doon sa Worsley, di ba? Nag-umpisa ka doon. Nag-grade 10 ako doon, tsaka grade 11 eh. Tapos pag-limot dito grade 12. Napakalaki ng difference ng school eh. Hindi, bukod pa doon, yung mga tao syempre, hindi naman doon sa school lang basta. Hindi mo siya nakapag-interact sa mga tao, pero parang iba lang experience. Hindi ka nakapag-interact? Di ba naglaro ka pa nga ng basketball doon? O di may mga ka-team ka doon, may mga kasama ka? Ibig sabihin yung mga ugali nila, ganun? Oo, hindi. Paano ka nakisalamuha, nag-adjust sa pakikisama sa kanila, syempre. Hindi ka naman Inglesero ka ba nung pinanggalingan mo? Hindi naman, di ba? Actually, nawinawali niya natin paano. Paano kaya yun? Puro English yun.
Dahil bago pumunta sa Canada, nasa Montessori school kami, di ba? Ah. English only pa yung school na yun eh. Hindi mo nakatulong din eh. Hindi nakatulong. Bakit hindi nakatulong? Paano? Yung mga klase ko, nagtatagalog din eh. Tapos, Ayun. Medyo mahihayin kasi ako ng grade 10 tsaka grade 11 kasi yun nga, language barrier parang yung vocabulary ko hindi ganun kaganda. Iba yung pagkaka-pronounce kasi nila pag nag-English Yeah. sila. pero si Jermaine, iba naman. Iba naman yata yun na ano ni Jermaine kasi si Jermaine, ano eh, medyo mas marami yatang kaibigan to eh dahil dinadayo pa eh. Dinadayo ng mga kaibigan. Yung mga kaibigan niya doon sa Lagi nag-sleep small over. town. Mas gusto ko na. Ha? Mas gusto ko na. Mas gusto mo doon? Hanggang ngayon? Kung papipiliin ka ngayon, ang edad mo na yan, pipiliin mo pa rin doon? Tayo lang. Tahimik. Sobrang tahimik nga eh. Paano ikaw ang favorite dun eh? Siya yung laging imbitado kung saan-saan eh. May mga sumusundo, iba-ibang magulang, papaalam pa eh. Oh, mag-sleepover si Jermaine. Okay. Lalaking Walang bata. pamigay na lang eh. Lalaking bata ng mga klase niya. Eh ngayon, mga binata na yun. Mama na. Mama na. Lalaking bolas. Di ba nga yata, nandito na sa Calgary, yung isa, sino ba yun? Yung magaling Si Braxton, magaling mag-rodeo. lumalaban ng ano yun. Ano yung best friend ni Jermaine yun eh. Si Stampede, lagi yun. Pero parang di yata ngayon. Hindi, last year, andun siya. Pero okay na. Ngayon hindi. Medyo nung nalipat kami rito, wala na siya masyadong contact sa mga ano eh. Sa mga tropa niya dun eh. Oo. Tapos nung nalipat naman kami rito sa Calgary noong 2017, ayun na, nag-start na yung city life nila. Kamusta naman yung paglipat natin dito? Dahil para sa mas masaya dito. Mas maganda rito. Mas daming gagalaan eh. Ano Tsaka pa? ano pa, gala lang. Dito ko na buo yung talagang tropa ko. Ala ko yung deck. Isa na rin yun, syempre. Nabuo yung deck niya na maraming cards. Saka syempre, ito yung opportunity. So lumipat kami rito, mag-grade 12 siya para maka-adjust siya bago siya mag-college. Tapos, bakit nga pala nakapasok doon sa Tim Hortons nun? Kasi si Ivan, Kaklase mo. Tropa niya. naging tropa ko lang sa library lang sa school eh. Pero di kami talaga magkaklase. Tapos yun, nagtatanong siya kung saan daw maganda mag-apply. Sabi ko, tingin dyan, may Tim Hortons nga ako. Tapos naisipan namin mag-apply na sabay. Nakuha kayo sabay din nun, di ba? Nauna lang siya ng mga isang linggo siguro. At saka ano lang, doon sila nagkakilala ni Emma, yung girlfriend niya. Doon din nagtatrabaho si Emma nun no? Sakto, bago lang rin siya. Nauna sa akin ng 1 buwan. Doon sila naging sila. Tagal na. Inaate mo pa ata dati yun eh. Dati. Kasaran ko lang. Ate, girlfriend na kita ha. Ay, naka. Si Jermaine. Si Jermaine, Nung lumipat marami dito, tropa. ano nangyari? Nagkamot na lang. Nagkamot eh. Puro laro. Ayan. Sleepover pa rin. Puro tropa. Ay, naka. Pero dito, nasa kanila na kung paano nila pagbubutihin. Si Jonas, okay na. Si Jermaine na lang. Tapos, working student ka nun, ano? Nung nasa state ka ba, nagtatrabaho pa rin nun? Hindi. Nag-pandemic nun eh. Ay, oo nga pala, nag-pandemic nga pala. 6 months ka lang nun, di ba? Nag-school sa Tapos sa daros, school. Puro online. Puro online na. Mm. Kaya medyo boring nga eh. Kasi nga, Hindi niya na-experience yung school life sa totoong College life na college life. 6 months lang niya na-experience. Pero okay naman na. At least nakatapos na at Yung ganda ng trabaho. ganda ng trabaho. Si Jermaine, hindi namin alam kung planong kunin is katulad na sa kuya niya. Ngayon. Or may iba. Ano plano mo, Jermaine? graphic design. Kumain? Graphic design. Graphic design nga lang ako kumain eh. So, mas masaya kayo dito sa city. Sabi ni Jeremy, gusto niya rin sa small town eh.
Eh siguro nung time na yun, kasi bata siya eh. Ilang taon lang siya nung malis tayo dun eh. Kumbaga yung mga ganong panahon, nandun yung mga tropa-tropa na mga kulitan ng mga bata, di ba? Dumarating kasi sa point na ano eh, yung lumalaki lahat, ganyan, nagkakaroon ng mga sari-sariling gusto sa buhay, magiging malaya. Pero ganun pa man, syempre, nandito pa rin kami para gumabay sa inyo. Kahit na matitigas sa mga bungo nyo. Parte yata talaga yun. Parte ng mga pagkabata yun. Kaya lang eh, yun nga, kagaya nila Millet tsaka ni Ricky nung dumating, parang may mga payo sa kanila. Pinapayuhan si Jonas. Lalo si Jonas kasi parang silang nasa line sila nung trabaho. Yun. Kaya, paano mo naman nakuha yung trabaho? After kong gumraduate, apply ako noong una. Mga siguro 3 months walang nasa Ido lang ako. Lagi nga nakatambay nun eh, no? Ido. Naka 5 months, gano'n na. Ido, nandun ako. Tapos sabang nag-apply. Sinako ko yung contracting. Tinis ko mga 2 months. Tapos, Agency yun eh, Tapos tinatapon nila ako san-san. Tinatapon? Nilalagay naman ko saan magtinatapon. WestJet muna. No? Ay, di pala. Doon sa Strathmore. Tapos meron ka pa rito, di ba? Yung mga ibang hospital dito, pinapadala ka rin. Kung saan. Sa PLC. Basta maraming location. Doon siya napilitan magkuha na ng road test. Kasi kailangan niyang mag-drive. Bibigyan siya ng rental. Paano ka ako magda-drive yan? Wala ka pang license. Yun, nakuha niya. Kailan take ba siya sa road test? 3. Proud siya, 3. Pero kasi hindi naman siya nag-school eh. Kumbaga, sariling lang kami. Sariling turo, sariling sikap. Buti ka nga, 3 eh. Ako, ilan doon sa 2? Bagsak pareho. Sa small town. Drive Pinas kasi ginagawa mo eh. Hindi. Yung isa, di ba, nagmamadali, tapos dito pala yung ilaw nung pinahiram sa akin. Nabwisit tuloy kasi pundi. Nag-aantay. Binagsak na ako. Wala na. Tapos yung isa naman, yield. Gusto niya mag-stop ako eh. Sabi ko, yield nga yan eh. Iba naman yung yield sa stop. Sabi niya, may parating, natamaan ka. Hindi, wala na. Nagtatalo na kami. Tapos pagdating dito ka pumasa. Dito pa lang kapasa. Mas mahirap pa dito. Mas mahirap pa. Eh, ikaw naman, Jermaine. Nagtrabaho siya sa Jollibee. Sa Jollibee. Ano ginawa mo ron? Kumain na dyan. Kumain ng mga manok. Sarap maganda. May uwi lagi. Spicy chicken. Lagi may uwi siya yung niya, yung meal niya doon. Nagbabayad ka rin ba nun? Hindi, libre talaga. Kasi pag gabi na, alam ko, di ba? Wastage na yan, wastage niya. Nag-enjoy ka lang magtrabaho doon, o hindi? Minsan. Minsan? Bakit? Minsan. Pag hindi busy? Hindi, depende kasi. Minsan parang toxic yun. Toxic? Ganun lahat sa fast food dito eh. Eh, gano'n naman talaga ang buhay sa fast food kasi nga, lalo na pag-pick na tanghalian, hapunan, almusal. Expected Hindi yun. naman sa busy. Nagtatrash talk sila sa harapan. Sa ugali na yun, mahirap na. Mahirap ng ano yun. Iba-iba tayo ng ugali, iba-iba tayo ng mga Pero masanay kayo kasi doon kayo hubugin eh. Kung ano yung mga nakakasama sa trabaho, siyempre kailangan alamin nyo din kung anong kalakaran. May mga napipikon, may mga bully, may mga palaban, may mga tahimik. So yun yung Kanya-kanya doon kayo nag-grow eh. Yung sa mga nakakahalubilo nyo, yung experience nyo sa buhay. Ngayon, ikaw na lang yung mag-a-adjust kung magpapadala ka sa kanila o ikaw yung... Kung madadala ka ba sa pagka-toxic o sa tingin mo, itutuloy-tuloy ko lang to. Nasa iyo yun, nasa sa inyo yun. Kung anong dapat gawin. Kung ano yung makakabuti para sa inyo. Tama. Kasi yun, importante yun eh. Yung pakikasalamuha sa ibang tao. Doon ka mag-grow eh. Oo. Alam paano ka mag-adjust. Lalo sa inyo mga bata. Kailangan nyo malaman yun ba habang maaga pa para maintindihan nyo rin yung mga iba't ibang klase ng tao. Maraming klase ng tao, maraming ugali. Yan.
Tsaka madalas yung dalawa nasa bahay lang din naman eh. Ayun nga Hindi sa palis-alis, pero bihira. Pag-aalis, maglalaro, ganyan. Mas madalas silang umalis nung nandun kami sa apartment. Kasi Center Street eh. Sobrang lapit sa lahat eh. Tapos accessible ang bus. Tawid ka lang ng yun na yung bus stop. Walking distance lang nga. Pwede mo lakarin talaga yun doon sa Airport City, di ba? Ilang minuto lang ang biyahe eh. Ngayon kasi pagka isang oras na mahigit na abot nila eh. Tagal. Tagal ang bus system dito sa Calgary. Dahil nga, break time sa high school, mag-shoebox eh, magka-card store. Lapit lang. Lapit lang, bus lang, isang bus. Ayan. Yun ang kanilang mga experience. Nabully ba kayo doon nung mga bata kayo? Hindi. Ha? Hindi. Nabully kayo? Ikaw, Jeremy, nambuli ka ba? Hindi. Buti naman. Iba dito, di naman kagaya parang sa mga movie na, mga high school na movie, tapos may mga bully lagi. Actually dito Maano pa rin talaga dito sa lugar na to. Kumbaga yung mga tao, hindi sila kagaya sa ibang probinsya, no? Medyo pa rin dito, tame pa rin. Okay pa. Kasi itong dalawa, di mo nakaranas na yan eh. Na nabully sila eh. Ilang percent ba yung mga doon? Immigrant doon sa school, tsaka ilang percent yung mga native, tsaka yung mga... Hindi ko alam din. Marami, halo-halo talaga. Halo-halo talaga. Pero mas mga immigrant, malamang. Tingin ka na. Kala Jermaine, yan sa school na nak. Yung sa, Peace and B? sa Bishop. 70% Pinoy ata. 70% Pinoy? Ang dami pala, puro Pilipino. Catholic school kasi yan eh. Sa bagay, may sa mga Catholic school. Pag Pinoy kasi talaga ang hinahanap ka agad Catholic school. Kaya yung majority talaga. Pero may Catholic school din kami dalawa. Nung high school. Tsaka ako nga, may medalya pa eh. Loyalty award. Hanggang sa college eh. Doon pa rin sa Kaya lang, hindi talaga doon nakikita eh. Hindi talaga doon napapagbasihan ng kabaitan o katauhan ng tao. Makukulit din, di ba? Marami talaga. Minsan nga, doon pa yung mas maraming makukulit eh. Nagsisimula talaga sa bahay. Sa bahay. Ang paghubog. Kung dalawa, hubog na hubog. Hubog na hubog sa kakain. Saan? Sa kakain. Hindi, tsaka sa disiplina rin naman talaga. Kailangan talaga ng disiplina. Lalo na nung nasa Canada ka, ako nasa bahay lang. Pucha, talagang... And then, doon yung time na kakulitan yung dalawa na yan eh. Pareho makulit eh. Kasi sa akin, nung si Jermaine, halos baby pa talaga. Si Jonas ang makulit na, pero kulit bata. Eto, di ginagawa yung assignment, kung ano talaga eh. Normal yun eh. Normal sa mga bata. Yung lahat dumadaan sa ganun. Ay, pag naalala na, natatawa ka na lang eh. At least ngayon, lumaki na sila ganyan. At least na pagdaanan na nila yung mga ganyang bagay. So yung mga bagong salta rito at may mga anak din o may mga pamilya na bata. Ayan. Medyo naman sa tingin ko sa tingin namin maganda naman ang Calgary para sa pagpapalaki ng mga anak. Kasi itong dalawa, ang naging problema sa mga bully-bully, naging safe naman sila. Mga nagbabas din naman sila. Laman nga ng bus at train yung mga yan. Hindi pa naman nabubugbog. Minsan syempre ng magulang, di ba? Oo. Kaya minsan asan na kayo? Alam naman namin minsan, nakala nila, hinihigpitan sila. Hindi nila alam syempre mga magulang. Pag wala pa yung anak ko, baka na paano na, usual uwi nito, ganito May mga kasi may mga nababalita noon, mga ilang taon na rin yun, di ba, yung mga 16 years old, 17, nababarel, ganyan. Pero usually naman kasi mga ganun, involved din sa mga illegal activities din yun. Ngayon, kung hindi kayo sa mga ganung bagay, sa tingin ko wala naman kayong dapat katakutan talaga. Lalo dito sa Calgary. Medyo lang sa may downtown, pero safe pa rin. Napusyal nga sila di ba? So, mga tiga Vancouver, si Millet tsaka si Ricky. Na gustuhan nga nila yung lugar tsaka
Sabi niya, walang ano, no, yung mga tent city, wala nang mga pagala-gala na ano, na Malinis daw, malinis. may nakahiga, ganyan. Parang nakakasira ng view, hindi, wala daw eh. Sabi niya, ang ganda, malinis. Yun din sabi ng mga taga-US, di ba? Ay, pumasyal nga pala sila ito, yung mga kaibigan mo, di ba? Nag-scooter kami sa downtown. Madaling araw. Walang parang Safe pa rin. Safe pa rin. Anong oras yun? alauna, alas 2. Alauna, alas 2. Sa bagay, mga ganong oras eh, parang ano na yun, oras de peligro na yun eh. Marami na ano, pero... Lahat may guard eh. Lahat ng building may guard na lagi. Guard? Security. Security guard? Nice pala eh. Tsaka maliwanag ba ang downtown ng ganong oras? Naliwanag pa rin. May mga, magandang pasyalan pa rin eh. Sarap Parang gusto scooter. mo mag-scooter ah. Gusto mo mag-scooter, naayaw namin kasi lamilat nun eh, yung kaibigan namin. Ayaw eh. Inayaw ka rin din sa aking scooter na ako. Hindi ako kayo. Sino nagsabi? Si Milad ba nagsabi may helmet? May helmet ba na? Wala namang helmet eh, sabi nga na. Sakto yung isa meron. Sabi ko, ayun o, may helmet oh. Tsaka ayaw talaga niya ng ano, ayaw niya talaga ng scooter. Ayaw niya ng mga adventure. Kahit na bike eh. Ayaw ng mga adventure nila na. Si Ricky siguro, pero si Millet, kilala ko na yun, ayaw ng mga ganun. So, At baka mas, doon pa raw siya masemplang. Dumpa. Aksidente pa, nagbakasyon lang eh, di ba? Ayun na mga guys, na-share lang naman namin sa inyo. Medyo tipid nga lang talaga sila magsalita, masanay na kayo sa kanila. Tsaka ano yan eh, kumbaga yung mga sinasabi namin sa inyo, tsaka yung mga share nyo, yun yung ano namin, yung nagre-reflect yung family namin sa kanila, syempre. Kung ano yung bunga eh, siyang puno, di ba? Parang ganun. Kung anong puno, siyang bunga. Baliktad Ay, ganun nga. Ibig sabihin, sa kanila nga nagre-reflect yung ano natin. Kung ano yung ugali natin, ganun din sila, di ba? Eh kami, ganyan din kami dati. Tahimik lang eh. Nung nag-vlog lang eh. Actually, mga kaibigan ko nun sa Pinas, mga klase ko na sila, Miket. Sabi ko, kala may vlog ka na, no? Dati nga, hindi ka halos nagsasalita. Ngayon, nagbablog ka na. Ganun talaga. So, yun naman guys, na-share lang naman namin sa inyo ano na-experience ng mga bata. Who knows, next time, magsalita na sila mas matagal. Tsaka ano, syempre, lagi nyo rin babantayan yung mga ano nila, yung mga ginagawa nila. Hindi ko busy tayo sa trabaho, busy tayo sa mga buhay-buhay natin. Huwag natin kalimutan yung ano, yung paggabay sa kanila, lalo na yung mga batang ano pa, di ba? Maliliit. Laging i-check kasi syempre, di ba? May mga nabalitaan kasi kami noon dati, lalo na yung katoy group namin. Yun nga, na-depress yung bata, nag-suicide. So, parang dapat talaga lagi mo i-check kung ano yung mga activities nila o ano nangyayari sa buhay nila, lalo sa school. May mga times na nabubuli na pala. Dapat nandoon tayo lagi na i-assert natin na nandito lang kami lagi. Ako nga nung di ba, nung mga bata pa. Lalo na ang tatay ko nun. Pag sinabi nun, mayroong kaming istorya isa na paaway ako. Nag-hold back ako kung ano kasi baka mamaya kung ano maging problema eh. Nag-hold back ako doon sa pwede kong gawin. Na pag-uwi ko, na syempre, bata ka, umiiyak ako na black eye ka, tapos mamamaga yung mukha mo. Sabi ng tatay ko, ba't na dito ka? Ba't umiiyak ka? Sabi nga, anong ginawa mo? Nakapag-away ka? Sabi nga, sundalo yun eh. US Navy yung daddy niya. Sabi niya, ano gagawin mo? Ganyan na lang. Next time, mas matakal pa ang abutin mong bugbog dyan. Di sabi niya, kung anong gusto mong gawin, huwag mong pigilan yung sarili mo kasi yun din yung pipigil sa sa pag-grow mo sabi nga sa akin. Sige, lumabas ka ulit, balikan mo yun. Kung pwede mong kausapin o kung ayaw makipag-usap, gawin mo yung pwede mong gawin. Ayun, nag-away uli kami. Kaya yun. May katuturan. Kumbaga, kahit na alam mong violence yung pagdadaanan mo, minsan, yun yung makakapagbukas ng
ng isip mo eh. Para lang makita mo lahat ng Tsaka bata ka syempre. lumawak yung kaisipan mo sa mga pangyayari sa mundo eh. Hindi lang basta laro lang, ganyan o ganito lang. Minsan kailangan mo makadanas ng sakit, gutom, lahat. Para lang ma-appreciate yung kung ano yung meron ka at pwede mong makuha sa pagtatrabaho, paglaki mo, ganyan. Tama. So, yun. Yung dalawa sana yan. Lumaki ng maayos. At may pasa nila yung kung ano man yung naituturo namin sa kanila. Lumaki na maayos. Lumaki ka ba? Salbahe ka, niloloko mo yan ah. Napalaki marami ka ng maayos. Ha? Huwag kang tumawa. Ayos na. Ayos dapat lang. Dapat lang. Pag di kayo nagtino, eh, alam na. Ito, matindi to. Yun, mga wanted yan. May nagtatanong nga, yung eggy ba yun? Edgy? Sino Ano daw yung tattoo mo na pinaka gusto mo ba? Tsaka anong meaning? Oh, yan. Bakit yun? Yan, tatlo na yan, oh. Three Stooges yan. Ito pa, oh. Parang hindi nagbago yung mukha nito. Isang to. Nagkabalbas lang. Nagkabalbas lang. Nagbago lang yung buhok. Ito, malago pa rin yung buhok, eh, oh. Pareho magsalamin ka lang. Genius yan. Taas na rin ako ngayon. Mataas na naman noon dito, eh, oh. Ito, matindi, eh. Ano? Ay, Las Trinas dito, di ba? Ha? De Las Trinas. Ay, Jermaine. So, laki De Las Trinas si Jermaine. Panis ka. Okay naman yan. Isang buong braso. Ganda. Hingit ka? Pagawa ka din. Parang Takot masakit ka eh. no? Parang masakit. Ay, naka. So, ilan naman guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. Thank you for always watching. See you on the next vlog. Bye.